Noong August 2023, isang misteryosong krimen ang gumulat sa buong lungsod ng Cagayan de Oro matapos matagpuang wala ng buhay ang mag-asawang Roberto Villanueva at Selena Villanueva sa loob ng kanilang sariling bahay sa barangay Makasanding. Nakapagtataka para sa mga otoridad na walang anumang bakas ng forced entry, walang nawawalang gamit, walang senyales ng pagnanakaw. Dahil dito, agad na hinala ng mga investigador na ang salarin ay maaring taong malapit sa kanilang pamilya. Ayon sa ilang residente sa lugar, huling nakitang lumabas ng bahay noong gabing iyon si Adrian Villanueva, anak ni Roberto sa unang asawa. Ngunit bakit siya naroon? At ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng bahay bago natagpuang wala ng buhay ang mag-asawa? Upang maintindihan ang lahat, kailangan balikan ang isang lihim na mahigit 18 taon na nakabaon sa nakaraan. Taong 2005, payapa ang buhay ng pamilya Villanueva sa bayan ng Chaong, Quezon. Si Roberto ay isang dating sundalo na kilala sa pagiging istrikto ngunit responsable. Ang kanyang asawang si Elena naman ay isang simpleng guro sa elementarya. Kasama nila ang kanilang anak na si Adrian. Sa paningin ng mga kapitbahay, isa silang tahimik at maayos na pamilya. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Elena ang unti-unting pagbabago sa asawa. Madalas itong gabing umuwi at nagiging malamig ang pakikitungo sa kanila. Noong kalagitnaan ng 2006, nakilala ni Roberto si Selena Ramos, isang sekretarya sa municipal office. Maganda, palakaibigan at mabilis naging malapit kay Roberto. Hindi nagtagal, napansin ng mga kasamahan nilang madalas magkasabay ang dalawa kahit lampas na sa oras ng trabaho. Unti-unti nabuo ang hinala ni Elena na may ibang babae ang kanyang asawa. Isang gabi, habang inaayos niya ang bag ni Roberto, may nakita siyang maliit na litrato ni Selena at ilang resibong galing sa hotel sa Lucena City. Doon niya tuluyan na pagtanto na may lihim na relasyon ang asawa. Plano sana niyang magsampa ng reklamo at iwan si Roberto. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang trahedya ang naganap. Noong Disyembre 2006, natagpuan si Elena na wala ng buhay sa paanan ng hagdan sa kanilang bahay. Ayon sa police report, aksidente raw ang nangyari. Nadulas umano ito habang pababa ng hagdan. Walang isinagawang masusing investigasyon at agad na isinara ang kaso. Ang mismong nag-report sa pulisya ay si Roberto. 11 taong gulang pa lamang noon si Adrian. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat. Ngunit hindi niya malimutan kung gaano kabilis nagbago ang buhay matapos mawala ang kanyang ina. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, ipinakilala ni Roberto si Selena bilang bagong kasama nila sa bahay. Hanggang sa tuluyan na itong naging asawa ng kanyang ama. Habang lumalaki si Adrian, lalo niya naramdaman ang pagiging malamig ng ama at madrasta sa kanya. Tinanggal ang mga larawan ng kanyang ina sa bahay. Ang dating silid ni Elena ay ginawang bodega. At ang lahat ng atensyon ay napunta sa bagong anak ni na Roberto at Selena. Sa edad na 18, tuluyan na umalis si Adrian sa kanilang bahay at lumipat sa kanyang lolo sa Bicol. Doon siya nagsimulang mamuhay ng mag-isa habang pilit kinakalimutan ang masakit na nakaraan. Ngunit noong 2022, isang hindi inaasahang tuklas ang muling bumuhay sa kanyang mga tanong.
Habang nag-aayos ng mga lumang gamit ang kanyang lolo, ay nakita siyang kahon na naglalaman ng mga lumang dokumento ng kanyang ina. Sa loob nito ay may draft ng reklamo laban kay Roberto tungkol sa relasyon nito sa ibang babae. Kasama rin doon ang ilang handwritten notes ni Elena na nagsasabing natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Doon nagsimulang mabuo kay Adrian ang hinalang hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Bumalik siya sa Quezon upang hanapin ang katotohanan. Sa tulong ng ilang dating kakilala ng kanyang ina, natagpuan niya si Ernesto alias Mang Erning Valdez, dating trabahador sa kanilang bahay noong panahon ng insidente. Noong una ay ayaw magsalita ng matanda, ngunit matapos marinig ang pangalan ni Elena, tuluyan nitong napaluha. Ayon kay Mang Erning, narinig niya noon ang matinding pagtatalo ni na Roberto at Elena tungkol sa relasyon nito kay Selena. Nagbanta raw si Elena na ilalantad ang pagtataksil ng asawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, may malakas na sigaw siyang narinig. Nang silipin niya umano ang loob ng bahay, nakita niya nakahandusay na si Elena sa ibaba ng hagdan habang nakatayo si Roberto sa itaas. Natakot si Mang Erning dahil pinagbantaan umano siya ni Roberto na papatayin kapag nagsalita siya. Dahil sa takot, mahigit 18 taon niyang itinago ang sikreto. Matapos marinig ang lahat, hindi na napigilan ni Adrian ang galit na matagal niyang kinimkim. Noong August 2023, nagtungo siya sa bahay ni na Roberto at Selena sa Cagayan de Oro upang kumprontahin ang mga ito. Dala niya ang mga dokumentong magpapatunay sa matagal ng sinungalingan. Ngunit nauwi ang pag-uusap sa matinding pagtatalo. Ayon kay Adrian, nagbanta umano si Roberto na hindi siya hahayaang sirain ng pangalan ng kanilang pamilya. Nauwi sa marahas na komprontasyon ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang mag-asawang wala ng buhay. Makalipas ang ilang linggo, naaresto si Adrian sa Camarines Sur matapos may testigo magpatunay na nakita siyang lumabas ng bahay noong gabi ng insidente. Sa korte, buong tapang niyang ikwinento ang lahat, mula sa pagkamatay ng kanyang ina hanggang sa revelasyong matagal itinago ng kanyang ama. Tumestigo rin si Mang Erning at inilahad ang tunay niyang nasaksihan noong 2006. Matapos ang mahabang paglilitis, kinikilala ng hukuman na kumilos si Adrian bilang pagtatanggol sa sarili matapos umano siyang bantaan ng kanyang ama. Pinatibay rin ng forensic evidence ang kanyang salaysay. Sa huli, napawalang sala si Adrian. At matapos ang halos 2 dekada, tuluyan na lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elena Villanueva. Ang kasong ito ay nagpapatunay na gaano man katagal itong itago ang isang lihim, darating pa rin ang araw na mabubunyag ito. At minsan, ang mga kasalanan ng nakaraan ay may kapalit na hindi kayang takasan ni numan.